Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Tungkol ito sa pangako ng Pangulo sa kanyang SONA na tatanggalin na natin ang systems loss sa inyong electric bill. Meralco Chairman and CEO Manny Pangilinan said, the proposed removal of system loss charges from consumers raises questions about who will bear the cost of the losses. Meralco Chairman nagtatanong, sino ang, kasi tatanggalin eh. Sino ngayon ang magbabayad? Kasi ang punto ng Pangulo para palakpakan siya sa kanyang SONA, ang makikinabang ang taong bayan dahil mababawasan yung monthly electric bill nila kasi medyo malaki-laki yung systems loss. Hindi mo maiwasan kasi yung systems loss na yan. Kasi may mga nagnanakaw talaga ng kuryente. May mga. Example, dito sa amin talagang kikita ko yung paggamit ng kuryente, yung mga street lights, kahit araw na, no? 'Di ba ang street light sa gabi lang 'yan. Kahit araw, naka-open ang mga yung ilaw sa street light. So, sino mo ba kasama 'yun sa mga systems loss? So, lumalabas sa SONA ng Pangulo na may gagawin siyang maganda, pangako. Tatanggalin na 'yan, systems loss. Oh, tanong ngayon, sino ang magbabayad kung tatanggalin? Kaya tuloy, si Congressman Edgar Erese, sabi niya, bola lang yan. Ang tapang nitong si Congressman Erese nung in-interview siya ng Billionaire News Channel. Sabi ng si Edwin Lacerda, maganda naman yung sinabi ng Pangulo na tatanggalin niya yung systems loss. Di ba, dapat nating purihin? Sabi, hindi. Bola lang yan. Bakit bola lang yan? It's not feasible. Hindi yan mangyayari. Suntok sa buwan, sabi. Later on, may napanood akong Facebook reel. Nagtanong ang media kay DOE Secretary Garin. Sabi, paano yan? Pati VAT, tatanggalin na ng hindi daw. Hindi tatanggalin yung VAT sa kuryente ba? Yun lang, systems loss. So ang tanong ng reporter, okay sa sa Meralco dahil it's profit driven, kumikita ang Meralco, pwedeng tanggalin. Kasi kung papayag ang Meralco na bawasan nila yung profit nila, mawalan sila ng ganansya para na lang makaginhawa ang consumers ng electricity. So okay, sa mga profit driven like Meralco, okay yan. How about yung mga cooperatives? Ang cooperatives hindi naman profit driven, di ba? Cooperative nga eh. Tapos ang cooperative hindi pare-pares ang status. Merong magandang pagmamanage, merong hindi. Paano? Alam niya ang sagot ng DOE Secretary? Kakausapin pa namin sila. There are more than 100 cooperatives, electric cooperatives sa bansa. Kakausapin pa daw nila. Ibig sabihin, wala pang klaro kay mag-uusap pa. Dapat sana itong Pangulo, bago niya sinabi sa SONA, natapos na ang pag-uusap, planchado na on the ground. O ngayon, nagre-reklamo ang Meralco. Ayaw pala nilang tanggalin yung systems loss. Ibig sabihin, sisingalin pa rin nila ang consumer. Not unless, example, gobyerno. Okay, tanggalin nyo yung systems loss.
it will be the government who will shoulder the cost. Ganon ang punto ng Meralco. So ngayon, mag-uusap pa. Oh, may pondo ba? Nakalaan ba sa budget na i-subsidize yung systems loss sa mga Meralco consumers? Parang wala. So ano ngayon ito? Mauwi na namang pangako. Itong binitawan na pangako walang silbi. O tingnan natin ang nag-react ko. 9,500 ang nag-react. 7,000 ang tumatawa, 1,300 ang galit. Negative ang dating. Ganyan po ang ating Pangulo. So, comments. Sandali basa tayo sa mga comments. Funny. Sabi ni Mary Joy, how the question is always who pays, not how to prevent the loss in the first place. Wala. Ang tagal, ako 66 years old na ako. Ang tagal na yan, nagbabayad kami ng kuryente, mayroon talagang systems loss. Paano maiwasan? I don't know. Parang imposible, suntok sa buwan. So, sinasabi dito, of course, owner of the business. Ayaw nila. Lumalabas, ang Meralco, ayaw niyang i-shoulder ang cost. So ano ngayon? Pipilitin ng Marcos Jr. administration ang Meralco na, shoulder the cost or else. Kaya ba nila yon? I don't know. Sana nga, maging kamay na bakal siya, ito nang, para mag-iwan siya ng magandang legacy. Kamay na bakal, pilitin ang Meralco to shoulder systems loss. Baka talagang palakpakan natin siya. How about yung mga electric cooperatives? Kami dito, sa aming lugar, electric cooperative kami. Paano kung nalulugi ang aming electric cooperative? Paano nila tatanggalin yung... Pwede lang yan sa mga magagandang... yung mga magandang management. Marami daw mga electric cooperative na non-performing. Kawawa naman sila. Salamat mga kaibigan sa mga pagsubaybay nyo sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Hinigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay sa tabangan na mo ge o mo na ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pag-atopan karon sa gihatag nga yero. Makita nato nga dagko na gid og pusdot o karaan na gid ang yero. Basta gani rumaya. Ito ano ba rin mo? Nani ang gitabang nga yero. O karon humanagid sa pag-atop ang kinatabang nga yero. So makita gid nato nga naka-atop na gid sila sa ilang balay. Sa Ginoo nga napulian ang akong atop sa sin nga nabang sa hero nga 13 na katuig ang akong atop. Nagpasalamat ko kani Lisbeth na gyud. Ang tabang ka sa parandagan pambarangay Matabangan. So kuara gid tatay unsa ra day tatay mong trabaho? Parang musang yapon. Mag-uuma.
gugma. So taman ra gyud sa kaon ang Sa kaon ang among kinitaan. Oo, so salamat kay tatay. Salamat.